Magandang araw mga bata. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang iba't ibang tungkulin at karapatan ng isang batang tulad mo. Noong nakaraang araw, pinag-aralan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng karapatan at tungkulin. Ang karapatan ay ang mga bagay na meron ka o ang mga bagay na natatamasa mo. Ang tungkulin naman ay ang mga responsibilidad mo para makuha mo o makamtan ang iyong mga karapatan. Narito ang mga karapatan ng isang batang tulad mo. Una, karapatan mo makapag-aral. Dapat daw, ang isang batang tulad mo ay pumapasok sa school at nag-aaral ng mabuti. Pangalawa, karapatan mo rin maglaro at maglibang. Bilang isang bata, dapat daw may oras din para sa paglalaro. Pero hindi oras-oras, may oras sa paglalaro, may oras din sa pag-aaral. Karapatan mo rin magkaroon ng pangalan para dito ka tatawagin ng mga taong nakakakilala sa iyo. Karapatan mo rin tumira sa komportabling tahanan na may maayos na higaan at maayos na pagtutuluyan. Karapatan mo ring mahalin syempre ng iyong mga magulang. Nararamdaman mo ba ang pagmamahal ng iyong mga magulang? Tama, tandaan mo, ang iyong nanay at ang iyong tatay, mahal na mahal ka nila. At katulad ng pinag-aralan natin na nakaraan, karapatan mong makakain ng masustansyang pagkain para ang katawan ay maging malakas at malusog. Ngayon naman mga bata, pag-aaralan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Ginagamit natin ang una, ikalawa, at ikatlo para pagsunod-sunurin ang ating mga ginagawa. Handa na ba kayo matuto? Tara na! Bago tayo magsimula, tignan muna natin ang mga larawan mga bata. Nakikita nyo ba ang mga ginagawa ng bawat larawan? Tama, ang mga larawan ay nagpapakita ng mga gawain na ating ginagawa sa ating mga tahanan. Sino sa inyo ang marunong maghugas ng pinggan? Sino naman dito ang tumutulong maglinis at magwalis? Sino dito ang marunong magligpit ng sarili niya higaan? Sino naman dito yung tumutulong kay nanay o kay ate na magluto ng masarap na pagkain? Sino dito nagtatanim para marami tayong puno at hindi nabaha sa ating lugar lalo na sa Malabon? Sino naman dito may alagang hayop? Aso o pusa? Diba inaalagaan din natin sila? Magaling mga bata. Narito ang mga iba't ibang halimbawa ng mga gawaing bahay. Ngayon mga bata, narito ang aking mga tanong. Sino sa inyo ang tumutulong sa gawaing bahay? Magaling, dapat tinutulungan natin sila nanay at tatay o si ate at kuya gumawa sa gawaing bahay para lahat ng pamilya ay tulong-tulong. Ano naman ang paborito mong gawaing bahay? Magaling, kung ikaw ay katulad ko na maraming ginagawa o laging tumutulong sa gawaing bahay, gumagamit tayo ng una, ikalawa, at ikatlo para pagsunod-sunurin ang ating mga ginagawa. Gusto mo ba marinig ang aking halimbawa? Narito si Ofelia. Ang paborito niyang gawaing bahay ay ang pagluluto. Siya raw ang nagluluto ng almusal. Sabi niya, una, nagsasaing daw siya ng kanin. Ikalawa, nagpiprito siya ng isda. At ikatlo, ilalapag niya na o ihahain ang mga pagkain na kanyang niluto sa lamesa. Naintindihan ba mga bata? Tandaan, ginagamit natin ang una, ikalawa, at ikatlo para pagsunod-sunurin ang mga bagay na ating ginagawa. Ngayon naman, pag-aralan na natin ang mga likas na yaman. Nung nakaraan mga bata, di ba pinag-aralan natin na lahat ng ating ginagamit at kinakain, gulay, prutas ay kinukuha natin sa ating kapaligiran. Kaya dapat nating alagaan at huwag sirain ang ating kapaligiran para lagi tayong may pagkukunan ng ating pangangailangan. Tignan nga natin ang larawan mga bata. Ano kaya mangyayari sa lupa kung patuloy ang pag-agos ng tubig? Tama, ang lupa ay lalambot. Ano namang mangyayari sa mga halaman na nakatanim dito sa lupang ito? Tama, ang halaman ay parang tao. Pag sobrang tubig, malulunod at mamamatay ang mga ito. Tignan natin ang larawan.
Dahil wala ng mga puno, dahil sinisira nila at pinuputol ang mga puno sa bundok, wala nang sumisipsip ng tubig. Kaya naman, bumabagsak o gumuguho ang lupa kasi wala nang sumisipsip ng tubig ulan. Wala na kasi tayong mga puno. Sa tingin niyo mga bata, ligtas kayang tumira at magtanim sa lugar na gumuguho ang lupa? Bakit? Tama, hindi ligtas, mapanganib ito kasi maaari silang matabunan at yung mga halaman maaaring mamatay at hindi lumaki at tumubo. Tignan naman natin itong larawan. Diba meron tayong napakalinis na kapaligiran, pero bakit kaya maraming basurang makikita dito? Paglabas mo ng iyong bahay, makikita mo sa gilid ng kalsada, ang daming nakatambak na basura. Bakit kaya ganito? Sa tingin mo ba, tamang gawing basurahan ang mga bakanting lote o itapon ang mga basura kung saan-saan na lamang? Tama, hindi ito pwede. Ang mga basura ay itatapon sa tamang basurahan. Magaling mga bata. Alam niyo ba mga bata, unti-unti nang nasisira ang ating kapaligiran. Gusto niyo ba pagdating ng ilang taon, wala na tayong makikitang puno? Gusto niyo ba wala na tayong pagkukunan ng prutas at gulay? Diba? Nakakatakot. Kaya para maiwasan ito, dapat nating alagaan ang ating yamang lupa. Ngayon naman mga bata, pag-aaralan na natin ang susunod na letra. Ang letrang pag-aaralan natin ngayon ay ang letrang C. Kahapon, sinagutan natin ang ating activity na kung saan makikita natin ang mga salitang nagsisimula sa letrang W. Ano nga ulit ang tunog ng W? Wah, wah, wah. Magaling. Basahin natin ang mga salitang nagsisimula sa letrang W. Una, walis, walis. Watawat, watawat. Wasay, wasay. Ang huli, walo, walo. Yun naman, pag-aralan natin ang tunog ng letrang C. Ang tunog ng letrang C ay pareho ng tunog ng letrang K. Sabay-sabay nga nating sabihin ang tunog ng letrang C. K, K, K. Magaling mga bata. Ngayon, mag-isip nga kayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang C. Narito ang mga salita sa Ingles na nagsisimula sa letrang C. Sabay-sabay nating sabihin mga bata. Cat, cat. Cake, cake. Cup, cup. Mahusay mga bata. Ngayon mga bata, natatandaan pa ba natin kung ano ang ibig sabihin ng addition? Ang addition ay ang pinagsama-samang number para maging iisa. Narito ang mga pangalan ng bawat parte ng addition. Pero bago tayo magsimula, basahin nga natin ang ating addition sentence. 9 plus 2 equals 11. Ang tawag sa dalawang number na ating pagsasamahin, ang 9 at 2, tinatawag natin itong addends. Ano nga ulit mga bata? Addends. At ang symbol na ating ginagamit sa addition ay ang plus. Plus. Pagkatapos natin itong pagsamahin, isusulat din natin ang equals. Equal. At kapag nakuha na natin ang sagot, ang tawag na dito ay sum. Sum. Naintindihan ba mga bata? Sabay-sabay nga natin ulit sabihin ang parts ng ating addition sentence. Addends. Addends. Plus. Plus. Equals. Equals. Sum. Sum. Dito mga bata, makikita natin ang prutas na tinatawag na orange. Magaling mga bata. Ilang orange ang makikita natin sa unang grupo? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sa pangalawang grupo ng mga orange, bilangin naman natin. 1, 2, 3, 4. Meron tayong 6 at 4 na orange. Pinagsama nating lahat, ang magiging sagot ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magaling mga bata. Pag pinagsama natin ang 6 na orange at 4 na orange, magiging 10 orange na ito. At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. 'Di ba? Kahit malakas ang ulan, may natutunan pa rin tayo mula kay Teacher Sefi. Mag-iingat tayong lahat at tara na, sagutan na natin ang ating activities.